Magandang umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIG 882, March 2, 2026, Monday. Ako si Conrad Banal, kasama natin. Joel Laksamana, good morning, Joel. Good morning sa Si inyo paring lahat. Jonathan po, good morning din sa iyo habang natatraffic ka dyan. Mapapanood, mapapakinggan ang Karambola sa aming website, www.dwig882am.com. I-download DWIG 882 app. Live tayo, Facebook, YouTube. Follow, subscribe, like, share, and comment. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw Channel 23. Meron tayo sa Signal, Sulit TV, Satellite TV Plus, at GMA For the Box. Good morning sa inyo lahat. Magandang umaga po sa inyo Doon sa lahat. mga nata-traffic, doon sa mga walang masakyan, doon sa mga mapapaiyak na lamang sa, Sa traffic, oo, sa tindi. Traffic ba o walang Monday ngayon eh. Monday. Ay, bale, huwag sila mag-alala, malinis ang mga terminal at mga sila. Ayon sa LTFRB. Ngayon po, siyempre, yung nangyayaring gulo. Oo. Ngayon, dyan sa Middle East, inatake ng US at Israel ang Iran. Ang Iran naman ay gumante, nagpaputok, nagpadala. Hindi naman regalo yung pinadala. Hindi. Ano ba yung pinadala? Pare, mga missile, bomba. Missiles. Pinadala po sa iba-ibang lugar sa Middle East na merong US presence. In Kasi particular, masyadong malayo para abutin nila yung US bases. Tinira na US bases sa around the Middle East. Yan. So, marami At Israel. Flights canceled, lahat. Maraming effect yan sa buong mundo. Malaking epekto. Pero sa atin po, talaga, diretsong epekto sa atin, yung mga kababayan natin, OFW, nagtatrabaho dyan. caregiver, ayan. Ako. Yan ang number one. Kaya, over the weekend po, nung Lunes, nung Linggo, ang presidente went on video message Sunday morning. At ang sabi niya, inutusan niya raw ang lahat ng embassy diyan na alamin kung nasaan lahat ng mga Pilipino. Alamin ang kalagayan ng kanilang kondisyon. No? At lokasyon. Ang lokasyon. No? Whereabouts. Ang salita po sinabi niya. Ano ibig sabihin ng whereabouts? Di ba kung nasaan sila? Oo, yung lokasyon nila. At para daw alam, paano bang gagawin kaya yun, pare? Yun ang... Ano-ano ba dyan? Siyempre, Israel. Ano nga, meron na namatay sa Israel. Yun na nga, nakakaawa to eh. Isang caregiver po na nandyan na siya. May pangalan, si Mary Ann Velasquez de Vera. The past 7 years, siya nandyan. Ano pangalan? Mary Ann Velasquez de Vera. Nakikiramay po kami sa Tagapangasinan pamilya. siya. Caregiver siya sa Israel. Pare, Tinamaan ng, nung nabomba raw yung Tel Aviv. Nandun siya sa Tel Aviv eh. Tinamaan siya ng... shrapnel. Ayun. Ano ang masaklap nito? Sila'y kasama yung alaga niya. Patungo sila sa bomb shelter. Ayun. Hindi na nakaabot. Medyo tinamaan siya. Buti naligtas yung kanyang alaga. Oo. Salamat naman. Yung mga embassies po na ngayon ay talagang UAE, syempre, target yan eh. Ang Lebanon, ang Qatar, Iran, Israel, meron pala hanggang sa Israel at Iran. Meron. Yun yung mga involved na countries dyan eh. Huh? So, ang advice po, wag muna daw mag-travel. Oo. Okay, yung ang DND, ang sabi nila, naghahanda na sila ng repatriation kung kakailanganin yan. Oo. Sabi po, anong mga pwede nilang gawin? Okay, puro mga general statement to eh. Yeah, airlifting niya, pero saradong mga... Kaya ba nila? Meron ba silang eroplano? By land yan ba? Ewan ko. So, national defense, puro mga po they are ready daw to help. Intensively monitoring Sige. naman tayo. Sige evacuation daw ang kanilang gagawin. Madali lang naman gawin yun eh.
Empty words yan. Dahil mahigit 2 milyon ang Filipinos dyan sa Middle East. Paano nyo i-evacuate lahat yon? Empty words. Mabuti pa, hindi na lang kayo nagsalita eh. Mapupulaan lang kayo eh. Di ba? Yan DND. Evacuation. 2.4 million Filipinos. Saan po ba yan? Ang karamihan yan ay nandyan sa Saudi at saka sa Qatar. Hindi. United Arab Emirates. Okay? UAE. 1.8 million. Ganon. Sa Qatar at Kuwait, tig to 200,000. Makonti lang sa Israel eh. Mga 30,000. Ang Iran, mga 300 lang. Sa Israel, 30 daw. Yan ang estimate ng DFA or ng Department of Migrant Workers. Mas marami po talaga sa UAE at saka sa Saudi. Nandiyan yung mga US bases. Di ba? So, ano yung evacuation plan na sinasabi ng DND tsaka ng AFP? Wala lang. Tutulong lang daw sila to repatriate. Well, they had to issue that release, bro. Ganon? Na meron silang ginagawa o gagawin. But yung actual na gagawin, siguro at least open sila. Pag nagkaroon na, uy, may bumukas na airport dito, ganon. Or, uy, pwede nating i-by land, dalhin sa... Pag nagkaroon po kasi ng... dyan, ngayon, airstrikes pa lang eh. Airstrikes. Di ang delikado kayo kung nado kayo malapit sa bases. Okay. Ngayon, kung mangyari yan, yung shooting war. Wala pa tayo doon. Sa land. Wala pa tayo doon Wala pa tayo doon. Okay. Ang masaklap pare, Doon ang evacuation. kung napanood mo yung YouTube, bro, yung missiles, tinitira nila eh. Kasi high-tech na nga eh. Pero pag tinamaan yung missiles, pare, may shrapnel na sigurado yan. siya at bumabagsak talaga somewhere. At yung shrapnel, Delikado pa rin pumuputok, pare, pag bumagsak. So, yung pong video na nilabas ng presidente, over the weekend, ang inutusan daw po, DMW at Department of Foreign Affairs, na alamin muna sa ngayon. Mas practical ata kung nasan lahat yun. Nagre-report ba mga workers natin, OFW? Palagi ko nagre-report sa kanilang sariling embassy. Sinasabi ang kanilang whereabouts. At saka ang Department of Migrant Workers, meron man silang record eh. Ayun na nga eh. Pagkapunta pa lang doon, I'm sure may record na kung nasaan employed. And therefore, more or less, meron sila idea kung saan lugar yan. Yung hindi. Kaya alam nila kung ilan ang mga nagtatrabaho eh. Sa Saudi, 900,000 eh. Almost a But million. that's nationwide. It is on a nationwide. Ang laki-laki ng Saudi. Ang problema kasi bro, kasi ako pa nag-OFW na ako bro eh. Ang mga Pinoy, pag nakakuha ng, ang tawag dito, yung work permit, there are times lumilipat sila ng mabilis. Tapos to follow na lang yung work permit. Tapos hindi na Hindi nagre-report. Hindi na update. Pero ilan lang yon. Siguro, Well, generally, kaya nga maganda alam ng DMW at saka ng, of course, ng embassy kung saan ang mga lokasyon niya. Alam 900,000 ng Saudi. Pero bago mo ano siguro yung Saudi, mahirapan. Kasi ang daming defense nun. May base ang United Arab Emirates, may base. Kumbaga, ang dating sa akin nito, precaution. Okay. Yung sinasabi ni BBM. Okay? Masama po tanggapin, masakit sa loob na may namatay na Pilipina na mukhang accidental eh. Di ba? Hindi talaga direct strike eh. Excuse me. Kumbaga, stray bullet. Parang ganun eh, no? Ito ang maganda rito, pare. Maraming may warning. Siyempre, unang-unang, yung Strait of Hormuz kasi. Hormuz ba? Strait of Hormuz. Marami nagdadaan doong oil tanker. At nag-warning ang Iran, wag na kayong dadaan dyan. Okay? At saka natatakot din naman yung may mga oil tankers, ano? So, marami pong, kumbaga, kung isasara yan, ang number one dyan,
aakyat ang presyo ng langis. Presyo ng langis. Yan. Mataas ang cost, shipping, transport. Oh, yung direct effect sa atin yan, hanggang saan ba tayo magtataas? Sigurado magtataas ang oil price worldwide, sigurado. Yung bang itataas natin ay, kumbaga, proportional. Commensurate doon sa itataas ng presyo sa buong mundo. Hindi po natin alam yan. Kasi hindi naman sinasabi ng pinakamamahal ni paring Joel na Department of Energy na tama nga ba yung mga presyo in the past so many months since the start of 2025. Tapos nung nagsimula yung 2026, nasa 30 pesos na ang itinaas ng diesel price. Ang diesel po ngayon, mahigit so far this year pa lang, mahigit 8 pesos na. Ito maganda, pare. Ha? Ang Department of Energy, ang nagsasalita na ngayon na maaring 2 pesos per liter daw. Meron sila rito for gasoline, diesel, at kerosene. Sila na ngayon ang spokesman. PR, ano pa? PR, spokesman, As early tagapagtanggol. as Friday yan, pare, yung in-announce nila yan. Ng, From March 3 to 9, yan ang forecast nila. Gasoline, more or less, may ganun pa sila. bakit sila nagsasalita 110. niyan? Proactive. Ano proactive? Proactive. Para Hindi, yan ang nagmumukha salvation spokesman kayo ng oil nila. eh. Oil eh. Ano yan? Hindi ba dapat ang trabaho nyo, usisiin yan? Kung tama nga ba yung mga increases ng mga oil companies. Ngayon, pinangungunahan nyo pa sila. Yan po ang sabi ni Energy Secretary Sharon Garin. Na dahil daw po import-dependent tayo sa oil. Imported oil. We're dependent on imported oil. Yan daw nangyayari dyan sa Strait of Hormuz. Okay. As much as 2 pesos per liter. Ginanahan. Actually, bro, sa threads natin, ayan, marami nagtatanong. Number 1, wala bang subsidy? Subsidy. 2, yung pagmamonitor na yan, wala bang, yung... Pagmamonitor ng oil? ng DOE, sabi niya. Hindi naman nga sila nagmamonitor lang eh. Mga kababayan, hindi lang po sila nagmamonitor. Spokesman pa sila ng oil companies. Oo. Sabi niya, puro talk daw ito eh. Sinasabi ng mga ating taga Puro talk lang ang... taga-subaybay. meron po nagsasabi. Bago pa mag-gera, tumaas na daw ng 70%. Di ba yung... Bago pa mag-gera, mahigit 8 pesos na ang in-increase. No, so far this year, from January, every week nagtataas po sila. At ang pinakamamahal natin Department of Energy, sila pa nagsasabi ng dahilan kung bakit nagtataas. Imbes na sabihin, tignan nila kung tama nga ba yung pagtaas. Justified ba? Yun lang po ang hinihingi natin eh. Titiisin naman natin yan eh. Pero kailangan natin marinig ang Department of Energy na sabihin, tama yung pag-increase na yan. Dahil kinumpute namin yan. Okay? Pero kung wala po tayong ganun naririnig, lumalabas sa isip ng mga Pilipino, magkakampi na itong Department of Energy at mga oil companies. Nakaset Ang na, inaasahan 31 natin March, kasi, ang Department of Energy, ang taga-tabla, ang tagapagtanggol natin, kung sakaling umaabuso itong mga oil companies, kung hindi naman, sabihin nila, ayos naman. Okay? Hindi yan na laging ayon sila sa sinasabi ng mga oil companies. Okay? Puro warning ang naririnig natin ngayon. Yan. Hindi pa naman tumataas ang ano. Ang global benchmark, yung pong Brent crude, okay, noong Friday, ay tumaas na by more than $10 per barrel. Okay. Yung ba ay nabawi na ng mga recent increases, covered na nung recent increases from January, from the past 8 weeks na sunod-sunod na increase, na hindi naman tumataas ang oil price worldwide.
Ito po yung mga nabasa ko na mga ano pa rin, no, na sites na nag-a-analyze ng oil. Sa ngayon daw po, hindi pa nila malaman kung saan pupunta ang oil price. Kasi hindi pa nagbukas ang market. Advance tayo eh. Mamaya pa magbubukas yung futures Yung futures. ng market ng Brent o crude. Hindi pa nila alam. Kasi nitong over the weekend lang yung airstrikes. Hindi, pero yung Friday na in-announce ng In DOE, anticipation yan, well, based daw dun sa 4-day mean of Platts. sabi Nino. Yun na yung mean of Platts Singapore, MOPS. Sabi ng Department of Energy. Kaya meron silang computation yung 110 per gasoline, ganun. Kasi nung Friday, may trading na eh. At in-incorporate na daw ng oil companies yung operating costs nila and other premiums. Yun ang futures yan eh, yung anticipation. Yung actual effect, mamaya pa natin makikita yan. So what, it could be worse? Potentially, 100 to, where kung medyo, ano lang, mild lang, yung gulo, eh, 80 barrels. $80 per barrel. Nakita po natin yan noong 2024. Okay. Yung Ukraine. Nung nagkaroon ng Ukraine. Umabot dyan. But since then, nagbagsakan na ang oil prices to $60 per barrel. Matagal pong nasa around that much. Pero yung ating presyo dito ng fuel ay hindi po, parang hindi sumusunod doon. Okay? In other words, kailangan natin ng paliwanag sa Department of Energy para tanggapin natin yan. Okay? At sinasabi nila, maaaring kung magkano ang taas, sabihin niyo po kung tama nga ba sa inyong computation. Diba? Sinasabi nila kung hanggang saan tataas ng Department of Energy. Hindi niyo trabaho yan. Ang trabaho ng Department of Energy, yan lalo na yung oil bureau na yan, bantayan kung tama nga ba yung pricing ng mga oil companies. Sa ngayon, lumalabas na kayo ang spokesman nito mga to. Okay. Ang problema, gaano katagal mangyayari ang ganyan kataas na langis? Kasi nagre-react naman ang mundo dyan di ba? Kamukha nung nangyari sa Ukraine. Hindi po tumagal ng ganong kataas yung presyo ng langis. Why? Kasi yung mga ibang producers, kasi ang naapektuhan doon sa Ukraine, yung Russian oil. Yung ibang producers, nagtaas po ng kanilang production. Yan din ngayon na sinasabi ng OPEC. Ang sabi po ng OPEC Plus, yung OPEC Plus, bukod doon sa original na OPEC members, kasama na po yung mga ibang hindi OPEC members. Russia, halimbawa. Okay? Mag-a-announce daw po sila. Kahapon ang expected na mag-a-announce sila ng tataasan nila ang kanilang oil output. Last year po kasi nagtaas na rin sila Kaya nga nag-steady ang oil prices worldwide. Pero ang fuel price dito po sa atin ay hindi naman steady. Doon ako nagtataka pare. Baligtad Okay. Yun ang hinihingi kong paliwanag, hinihingi natin paliwanag. Dito sa Department of Energy, hindi po yung pagiging spokesman nyo ng mga oil companies. Okay? So, meron na reaction ngayon, Saudi, UAE, pati Russia kasama, they will increase production now. Ang hinahabol nila, wag umabot ng $100 per barrel. Okay. Ideal po sa kanila, not more than 70 per barrel. Yan yung target price nitong OPEC Plus. Okay, para and they will increase production para ma-hit po yung ganyang pricing. Na dapat hindi lalagpas sa $70 per barrel. Okay. Safe na tayo doon. Pero kailangan pa rin bantayan ng Department of Energy itong mga oil price. Tingnan kaya natin magkano mga kinita nito mga to.
Yung mga oil companies. in 2025. Bago nitong nangyaring... Tapos so far this year. Hindi ba pwedeng kwan? Kasi mahirap niyan nagkakagera na, ipanalo pa rin sila, they still come up ahead, ano? Wala naman talo yan, pare. Walang talo, Kasi kung ano yung kanilang import cost, dadagdagan lang nila. Papasa lang nila. Pasa ng talo nila. Pasa lang sila ng pasa. Yan, at saka yung power. Lahat siya walang talo. Meron ka ba naririnig na naluluging ano? Meralco, narinig mo ba nalulugi yan? O any distribution? Power distribution? Wala. NGCP, narinig mo ba nalulugi yan? Meron ka ba narinig na naluluging power plant? Walang nag-ooperate at break-even man lang, ano? That would be an anathema para sa kanila, hindi... Pag break even, tanga ka. Hindi, pero may puso ka para sa bayan. May uso pa ba yun? Uso pa ba yun? Yung mga oil companies, meron ka ba narinig na natatalo? Maraming nasasaktan ngayon mula sa mga public utility vehicle, pasa doon sa mga kaninang pumipili. Meron ka ba narinig na nalulugi? Ang mga nalulugi, yung mga kliyente nila. Kliyente ng mga power companies na yan, kliyente ng mga oil companies. Sino yung mga yan? Yung mga maliliit na negosyante, yan ang nalulugi. Wala silang pagkalugi. Pasa lang ng pasa yan sa atin at kakampi pa nila yung Department of Energy. Yun ang hindi maganda ron. Ano sinasabing open market? Na free market. Pag may free market, dapat may nalalaglag. May nalulugi. Yung function nung araw nung panahon ni President Marcos, yung may oil price stabilization fund. Ano ba yung mechanics nun? Hindi, ano yung kasi noon, at that time, magulo ang oil market. Okay. Akyat baba, akyat baba, akyat baba. Okay? Depende sa mood ng OPEC. Ang ginawa nila ay asaba sa planning eh. Pag ganon, akyat baba. Tapos, at that time, regulated ang oil. And therefore, it's a political commodity. Pag nagtaas ka ng presyo, sigurado riot. Siguradong demonstration. Okay. So, ginawa nila para steady lang ang oil price. May pondo. Pag mataas ang oil, presyo ng oil, kukuha yung mga oil companies doon sa fund na yun. Okay. Pag bumaba yung oil, maglalagay sila doon sa oil fund na yun. So therefore, steady ang price ng gasoline dito sa atin. Okay? Yun yung paraan para hindi tayo masyado maistorbo. Ngayon, open na nga Free market na Bahala na kayo, oil companies. Pero sinasabi po kasi dyan sa oil deregulation na yan, ang DOE kailangan magsabi kung umaabuso itong mga to, binabantayan dapat nila. Meron ba tayong report na natatanggap? Ayos naman ba? Hindi nga natin alam Parang ang report ng DOE, lahat ayos Baka ang takot nila pag sila nag-regulate ng medyo hindi nagustuhan ng oil companies, hindi sila sundin. Bagkos baka... Okay lang, at least alam natin na niloloko na tayo nito mga oil companies. They don't want to risk that. They don't want to risk that? Magsara na kayo. Kasi yun ang trabaho nila Sabi ng oil deregulation law, yun ang trabaho nyo. Inutile ka pala. Ang problema po dyan sa gasoline na yan, sinasabi na ngayon ng mga bangko at BSP itself, nagdidelikado daw yung ating inflation. Di ba? Sunod-sunod na po yan. Nagsimula yan noong pandemic, nagproblema tayo sa inflation, tapos dumating itong Ukraine, na problema ulit tayo. Ngayon, nakokontrol na natin. Benign, ang sabi nila sa inflation. Ibig sabihin, wala epekto. Hindi masyado nararamdaman. Although, kahit below 2% yung inflation natin, saan nanggagaling yun? Fuel and food. Na lahat ng Pilipino ay kailangan and therefore, may tama pa rin sa budget. As we import everything. Oo. Ngayon, yan po ang sinasabi ng mga bangko at ng BSP, parang nakikita nila tataas ang ating inflation rate dahil dito sa nangyayari sa Middle East. Magbabalik po ang karambola, 8:30 ng umaga.
DWIZ 882, Aliw, Channel 23. DWIZ 882. Kasama natin, Joel Laksamana. Ako si Conrad Donal. Good morning sa inyong lahat. Good morning sa inyong lahat. Para itong gera naman nangyayari dito sa Middle East. Ano ba tawag dito? Epic Fury. Ito yung Fury? natatansya na natin parating na to. Noong pa. Oh. Noong pa. Marami na nga ang elements discounted na. Yeah. But the thing is nga, minsan ako lang tinitingnan ko. Ano ba yung talaga strategy ni President Trump? Kasi definitely, biglaan to effect regime change, yan ang gusto niya. Patay nga yung Ayatollah, tsaka yung isang mataas na mga hepe, ganyan. Meron silang ngayon. Yeah. Meron siyang struggle with the Congress. Kasi umatake siya kasi ang US before the executive can go into war, Yeah. kailangan approval ng Kongreso. But President Trump can weather that kung yung mga key objectives niya, makuha niya na talagang gulpi di gulat, maka-effect ng regime change, mapa-rise niya yung mga tao sa Tehran. So meron pong votation, voting sa US Congress ngayon. Ito po FYI, for your information lang. Malayo kasi sa bituka to sa atin. But pero anyway, nag-uusap rin lang tayo. nag-uusap lamang po tayo. Kailangan Yung Congress po, magkakaroon ng resolution na magbobotohan. Magbotohan sila kung sasabihan si Donald Trump, President, na kung walang pahintulot ng Kongreso, hindi ka pwedeng itigil mo muna yan, yung attack. Engineer ng mga Democrats yan, I suppose. Yung na yan. Well, it's a given. Pero meron din mga Republicans na gano'n ang isip na hindi pwedeng basta-basta na lang. Military attack. Sorry, but again, we have to, Sinasabi nila illegal ka kape. mga terms natin, military attack. No, this is still just yung Epic Fury Air Force lang to. Tinira Di ba military na yun? Kasi one of the things na kinakatakot ni Trump at ng mga supporters niya, ng mga lieutenants niya, ay wag tong magko-cross pare sa boots on the ground. Yun ang, when kasi you pag attack Iran, cross dyan, he might not get yan, the okay. support he needs. Good morning. Good morning, sir. Morning. Ano bang balita sa mga FW ron? OFW natin, Well, siyempre, they have to be on guard. They are on shelter. Yung sa mga shelter. Meron shelter sila? Meron. Yung in many instances doon. Lalo na sa Israel. Pero yung mga Handa sila ron. stay at home na lang sila lahat. Siyempre. Yung war Okay. powers po ang Okay, pinag-uusapan ngayon muna sa US Congress. But that's, palagay ko. Wala yun. Sa UN naman, merong maanghang na salita. Oo. Yan, sa UN. Okay. Yung ating mga OFWs. Pero by and large, malakas ang support ng US and Israel from all over the world. All over the world. Tsaka gusto Kasi nila marami matapos po kasing, kumbaga, rogue nation yung Iran na sinusuportahan. Ang daming inawayan, ang daming inaway eh. Tsaka dahil sinusuportahan na Na mga militias at saka lahat. Yung ating mga kababayan, as early as Saturday dito sa atin, early morning, or Friday pa lang, sinabihan na sila. May advisor na yung ating mga embassies at consulates at lahat. And they know, alam naman nila yan. Ngayon, ang importante, makapag-preposition din ang ating, nakapag-preposition na rin siguro, yung ating... Gaano katagal kaya PSW ito? at lahat. Mga consulate. O consulate at lahat. Pati yung mga associations in place naman eh. May mga May associations tanong si na. paring Conrad kanina. We assume na alam nila anong numero natin insofar as Yeah, OFW at nasaan sila, location. Alam nila. mo, tagre-report sa embassy yan. meron yan, meron. Tindating. At kung saan. Ang Ang yan mahirap yung mga lang dyan, registered. sa dami nila, logistically impossible. Tsaka marami, Yung sinasabi ng DND na Yun. evacuation. Evacuation. marami, Sobrang imposible yun eh. marami din kasi dyan, mga turista. Parang I can dream, can't I? Parang ganun yung DND. Inabot sila ron. Maraming mga turista dyan because Dubai is a hub eh. Oo. Maraming... Sarado yung Dubai. Ano yan? Sarado. Hub yan. Lahat po ng ilang libong flights. Oo. Yung airport nila laki nun. Kasi hub yan between Europe and Asia. Oh,
pati Africa, pati Africa. Central Asia, lahat. Okay. Central Asia, marami. So parang ang ligtas lang dito, yung US. Ah, Yung US, yung South America, pero Asia and Europe, apektado po. Africa, ganun. Pag nagsara yung Dubai. Nagsara na yung Dubai. Nagsara na. Pati Qatar. Pati, So marami po airlines, ang Philippine Airlines at ang Cebu Pacific. Maraming canceled flights. wala muna yan. Wala muna yan. Wala muna. If you want to, you go around. You go around Well, that no, again, airspace. that gives you the question. Ang mga, kung OFW ka, meron kang pamamaraan, hotline or whatever, para Yeah. makontak ng mga consulate. Meron naman, meron. Mabuti nga meron na ngayong kung may ganun. internet eh. So yung mga pamilya dito, no mga kababayan natin actually, dyan, are in touch, in oo. touch Kasi constantly. kami mga kamag-anakan sa Dubai, Oo. okay naman daw sila. In touch naman, gano'n. So, yung marami akong marami akong kamag-anak dyan. Meron akong 2 pamangkin na nagtatrabaho doon. Marami. Every Filipino family must have somebody there. Siyempre, ang X factor po dito, at yan ang binabantayan ng lahat, lalo na doon sa oil market. Gaano katagal ba to? Para ba tong nung Iraq surgical operation ng US military na, di ba? Sandalian lang, nadali, ubos ang Iran. Ang Iraq. Ang problema natin with or without this war, we have always been doing an inverse arrangement as far Saan? as Sa the oil oil? market is concerned. Hindi nga, ngayon nga nag-announce pa yung pinakamamahal ni paring Joel na Department of Energy na 2 pesos daw ang itataas eh. Sila, spokesman ba kayo ng oil companies? PR kayo? Or kasosyo kayo? Ano ba? Hindi natin alam eh. Okay. Ang pwede nyo po sabihin, DOE, hindi kung magkano i-increase. Kung tama o mali ba yung increase sa inyong computation. Hindi kayo magsasabi kung magkano increase. Yan ang ginagawa nyo, inuunahan nyo pa eh. Pinusuportahan nyo pa eh. Parang gina-justify Ang nyo. sinabi nila based sa operations at premiums ng mga oil companies, kinumpute na nila. Ang labo noon. Hindi, pakita nyo yung computation. Okay. Dapat maglalabas kayo ng bulletin. Ang regulatory Hindi sa yung atin ganyan talaga, panaka-naka, may announcement kayo, kinakampihan nyo pa. Imbes na mapanatag kami, ayos pala yung oil price. Ayos naman eh. Sabi ng DOE, wala kaming katiwa-tiwala sa DOE. Yun ang problema natin dito. Ang pakiramdam ang dami, natin. Yung threads natin, maraming ganun. Tuloy lumalabas na parang inutil daw tayo. Yung Talaga naman inutil ang DOE. At, umaabot hanggang Malacanang. Hindi, yun ang Yan po ang reklamo ng mga kababayan eh. Lahat naman tayo gumagamit ng fuel one way or another. Ang ano nga ngayon, parang Jonat, yun daw oil price na yan, ay kinakaba sila, kinakabahan sila, yung mga nagbabantay na inflation. Kasi bawat bangko may economist yan eh. Importante sa kanila yung inflation. Tinitignan nila yung rice. Na yan ang kauna-unahan nagre-react sa oil price. Yung rice, which is our staple. Tinitignan po nila by April daw. By April, baka nagwawala na yung rice, price ng rice. Huwag ka mag-alala, si Department of Agriculture Secretary Francis Chu King of the road. ay inilaunch na yung 20 pesos per kilogram rice sa Panagbenga sa Baguio. So Wow. kumakalat na. So ligtas na tayo. Ganun ba ibig mo sabihin? Merong Proactive. Ligtas na tayo. Pare, for your info Okay. Ano yan? Sila, they have started the process. Oh. Earlier, yung importation. Yung importation. okay. Oo. Hindi, delikado rin na We will not importation. import, ano? Kasi ang sinasabi po ngayon, yung Will effect touch ng now. Middle East na yan, war, ay yung supply chain. Okay? Yung supply chain madidisrupt. And therefore, because the Philippines, import-dependent po yan sa food. 1 trillion pesos a year ang ating agricultural importation. May effect din po sa kapag humihina ang dating ng supply, tumatagal, may effect din yan sa inflation.
So yan ang number 1 na binabantayan ngayon. Dapat nga maganda yung ating, if whatever is left of our shipping fleet. Maganda sila kasi baka ang bubuhat na ng mga importation natin ay yung mga sarili nating mga barko. Kasi baka hindi na makalakad yung iba eh. Kaya na lang. From outside, oh. At saka magtanim na tayo. Well, yung magtanim na tayo, Tayo na Marami mag-produce namang gumagawa kaysa niyan, mag-export na Pilipino. tayo. hindi na natin Ano nga nga maraming gumagawa? Bakit di natin nakikita Dahil, rito? well, Alam mo, hindi ito apektado. ito. Nung Sabado, kausap ko yung mga kaibigan natin at mga kasama natin sa Butil, sa Bulacan. Oo. Galit na galit sila. Bakit? Yung sinasabi nila, dalawa ang kanilang main issue. Number 1, yung ibinibigay na ayuda na nasa budget din naman, seeds, fertilizer, Oo. Machinery. pesticides, machinery. Post-harvest, wala pa yon. Well, hindi Inputs pa lang. Inputs pa lang. Post-harvest, malaking problema din yan. Yung inputs pa lang, pinakita nila, hindi ko lang nakuha yung picture eh. Pinakita nila yung seeds, yung lumang seeds. Bulok. Pare, Oo. malapit-lapit ng kainin ng kung sino. Pasalamat tayo sa Leeds Agri. Hindi ba? Alam mo ba yung Leeds Agri na yan? Ano? Wala kang makita sa website. Ng Pare. Leeds, Wala. bakit lagi nananalo? Wala. Bakit Hindi- lang lagi hindi mo alam nananalo? kung sino itong mga loko na ito. Baka sila rin. Yeah, so, seeds pa lang seeds pa lang yun. Ah. Malapit na mabulok. Old seeds. Kaya sabi niya, at saka, number Ano 2, ginagawa ni King of the Road? ibibigay nila yan, sabi nakabili na kami. Around. Oh, late daw dumating. Late Totoo. na dumating yan. Para saan pa yan? Isang bayan lang yan, ha? At i-multiply nyo po yan sa ilang agricultural towns sa Pilipinas. Number Ganyan 2. na nangyayari. Fertilizer. Sabi niya, isang klase fertilizer lang na ibibigay sa amin. Ammonia. Ano namin yung ammonia? Pang-fruits yun eh. Hindi naman pang-rice yun eh. Patay. Urea ang kailangan namin. Urea. Sabi, urea. Hindi. Bakit, baka naman may magaling na Paano ang supplier ng distribution ammonia. yan? Di ba wala ng BAI, Bureau of Agriculture? Hindi, ang ano dyan, through the local government, pero LGU. manggagaling Sa DA. Sa Leeds. Manggagaling. Ay, no Leeds. Bakit? DA equals Leeds? Ganun ba? Wala. They are one and the same? Tignan mo, pare. Tignan Hindi mo kung- makita? Wala. Pinatignan ko eh. Leeds Agri? Ang Leeds Agri, wala. Products lang nakalagay doon. Hindi alam kung sino Kung man na... sino-sino itong mga Leeds Agri na ito. Ba't kayo nananalo palagi? Mahusay kumita, no? Mahusay kumita. Magaling. Iyan na po ang problema natin kung magkakaroon ng supply. Chain, problems. Yung pasok. Yan ang nangyari sa atin nung pandemic. Kaya nagwala ang inflation. Oo. Okay? Nung Ukraine, ganyan pa din. So, paikot-ikot lang tayo. Para hindi na tayo natuto. Up and down, up and down. Ganon. Dapat mula nung pandemic, nasikaso na natin yung ating production, food production. Oo. Sino ba nag-aasikaso Logically, dyan? Kaysa umasa ka sa King. importation, Wala naman natin tayong yung ibang production asahan natin. kundi ang ating mga magsasaka, napakatitindi ng mga ito. Ang gagaling, wala ka nang masabi. Wala kang masasabi sa kanila. Yung tulong, ibigay ninyo. Isa pang didisketan ng mga ito, dapat lang talaga, yung Philippine Crop Insurance Ayun, System. Nako, isa pa racket yan. Oo, sabi nila, wala nga kami nakuha. Meron nga ibinigay Pag sa may akin. nangyaring sakuna sa kanila, na kailangan pwede silang mag-claim, hindi po nila nakukuha yun ang reklamo. Hanapin ko yung ibinigay sa akin ng isang kaibigan natin doon na magsasaka sa Malolos. Mamaya- Eto, meantime, may bago na pong sekretary ang DENR. Yes. Si Mitch Kuna. Mitch Kuna. Juan Miguel Dating Yusek. Kuna. Dating Yusek. Dating May Yusek. chismis ako dyan eh. Ano? Gusto niyo ba yung chismis? Chismis, siyempre. Okay. Importante yun. Ganito po yan. Si Mitch Kuna, Yusek yan. Yes. Ang daming white paper inilabas against him na nakarating sa appointing powers. Hanep ha? Alam na nila agad sino sisiraan ha? Okay? Kinampanya, in other words. Kinampanya, white paper, katakot-takot daw na siya kasiraan. Ito ang nangyari, ayon sa aking Sources. yeah, Yan. highly reliable sources. Si BBM daw, on his own,
nag-imbestiga. Mm. Nagtanong-tanong. Okay. Ano lumabas doon sa tanong-tanong? Mm. Eto daw, Mitch Kuna na to, Mm. anak to ni LP Kuna eh. Anak ni LP. Oo. At karir na po bali lumalabas yan. Oh, kasi Sa panahon, DENR. panahon ni Lito Atienza, Secretary Atienza. So, dyan na siya nagkatahid. Mm. Okay? Ang lumabas daw dun sa tawag-tawag ni BBM, si Mitch Kuna lang daw po ang opisyal dyan na hindi kasama sa anuman sindikato dyan sa DNR. Mhm. Ito yung conclusion ko doon. Sa DNR pala, ang tindi ng sindikato. Tagal na. Matagal na ba yun? Oh, brinake lang yan ni Secretary Simato. Ayun na nga. kasi Pero bumalik. Bago siya eh. Oo. Bumalik. Nagdagdag pa. Si Popo Lutilla daw po ay walang gustong gawin. Mm. Bakit? Oo. Reforms or whatever. Wala, Hindi wala, ko alam. wala. Hindi alam. Kaya kailangan, na lang siya, hindi naman mamahing. Na lang siya, ambassador. Lighter assignment. Ah? Lighter. He wanted a lighter assignment. Lighter aside. Popo to Sa the DOE nga, wala nang ginawa eh. Ba't inassign pa sa DNR? Puro recycle dyan eh. Popo to the Pope. Vatican. Mm. So siya ngayon, Ang ating ang ambassador to, to the the Holy See. magsisimba araw-araw. Ayos, Sarap yun. Sarap. Hindi stressful yun. Hindi stressful Sisimba ka yun. lang. Oo. Tsaka palagi siya nagsisimba doon. So may pag-asa tayo rito kay Kuna. Well, Dapat lang. yung sinabi mo, Hindi member ng sindikato hindi eh. nga, but he was also linked in the past, kung naalala mo yung Canada Trash, yung nagkaroon ng negosasyon sa EMB. Siya yung USIC nun eh. Na merong toxic and hazardous substances. Ano yan? Ang balita doon. Ang balita, 2019 it was imposed on him. He was the EMB, EMB siya at that noon, time. oo. Yun na tama si Baring Conrad, it was imposed on him. It was imposed on him Siya by... pinapirma eh. Ang DNR po noon, yung magaling sa mining. Yung panahon ni Pinoy ito eh. Sino ba yon? Palaging malapit na tanggalin, hindi matanggal-tanggal. Dahil kasosyo sa mga mining. What's his name? Ano din yun? Career din yun sa DNR. Baka Simon, bahe. Ayun, yun. Hindi matanggal-tanggal. Yan. Ngayon, marami nang pinangungunahan to si Kuna. Ha? Reviewin daw lahat ng ECC. Naku po, ang hirap naman. No? Tayo. Yeah. Yan ang main racket dyan sa DNR eh, yung ECC. He was there. He was the director of EMB. Ang pinakamagandang gawin ngayon, at I suggest ito, baka pwedeng gawin kaagad ni Secretary. Itong mga landfill, Ayan. immediate yan. Saka Immediate yan. i-implement yung zero waste. Mm. Naku, Immediate. mabibigat yung mga pinai-implement nyo naman Sabi ng sa tao, bishop, pare. sabi, ano yun mo, balikan mo yung oil spill. Yung mga yan. Spill, landfill. All, the environment. Yung mga landfill, Ang oil spill. Ang problema kasi, ang immediate na impact niyan sa pamayanan, yung environment eh. Napag-iwanan yung environmental aspect ng DNR. Ayun. Kailangan talaga. Hindi, may proposal ako dyan eh. Pwede po ba, yung licensing ng DNR, ihiwalay yung environmental protection? Kasi kumbaga, sa isang department, parang ano yan eh, schizophrenic, split personality ba? Kasi sa isang kamay, nagbibigay kayo ng permit para magmina. Doon sa kabilang kamay po, sila nagko-control ng environment dapat. Dapat magkahiwalay yan. Pero nasa isang department lang tayo. Kamukha sa Amerika, ang Environment Protection Agency, May EPA. may independent ano yun. Parang sariling republic yun. Sila nagbabantay sa environment. Well, yung Actually, So kung may kalokohan yung mining bureau nila, yung patay EMB, kayo. yun yung tagatingin nga ng regulatory. Actually, ganito ang suggestion yan. Specifically, just for the environment, down to the regions and to the provincial, etc., etc. Yan is by itself, a professional corps. Isa na lang yan. Oo. Even if it is within the DNR, basta mayroon, in other words, hindi ka May pwedeng, line. hindi ka pwedeng, ngayon, nasa environment ka, ikaw ang in charge dito. Bukas, Doon ka na sa mining. Wala. Hindi pwede. Dapat isa lang. In other words, Kaya kailangan ihiwalay nga sa DNR eh. Yun professional ang corps sinasabi. dapat yan.
Aha. Kasama po dyan sa DNR yung water resources. Oo. Ay, nako! National Water Resources Board is under them. Ganon? Namumroblema po sa Metro Manila raw ang tubig, water service interruptions to hit Metro Manila, Rizal, Cavite. Yan. Yan. Bakit po? High demand. Mm. Hindi ba alam na natin yung high demand? Every summer, papasok. Di ba? Ayan, nako. Si Parts of Metro Manila, Rizal, Cavite, water interruption. Sabi po yan ng Manila Water at saka ng Maynilad. Galing nyo. So, pag-announce lang kayo ng interruption, okay na tayo. Mm. Dapat i-announce din nila ano yung measures. Hindi, kaya pati yung water sourcing natin. Yung, Ikaw ba nung panahon mo, yung, pare? hindi, yung kaliwa, yung ano. Yung Laiban. Laiban Dam pala. Naku, Mambabi. Kailangan Mambabi. talaga tutukan na yan. Kasi dyan at dyan talaga yan ang magiging pagkukunan ng dalawa. Sabi po ng Manila Water, Makati, Manila, Quezon City, Taguig, Pasig, Mandaluyong, San Juan, Rizal. And Rizal. Ay mabuti pa yung mga taga-Caloocan. Ay hindi, Maynila data sila. Maynilad ang Caloocan. Buong Manila Water. Oo. May water interruption. Anong dahilan? Ba't hindi man lang scheduled naman sabihin? yan, schedule. Ba't hindi naman sabihin kung anong dahilan? Ano ba naman yun? Ano yun? Bahala ka. Demand Mabuti nga, sinabi na namin, mawawala kayo ng tubig eh. Gusto nyo, meron pang dahilan. Nako, meron daw report mula kay Jelly Mendez, Patrol 30. Ang impeachment, ikalawa, inihain na laban kay VP Sara. Ilan na ba yan? Yung pangalawa daw na inain, winidraw. Kasi yung pangalawa naghain, susuportahan nila yung pangatlo. Okay, come in, Jelly. Naisumite na ng mga petitioner ng ikalawang impeachment complaint ang kanilang liham sa tanggapan ni House Secretary General Cheloy Garafil. Ito'y para hilingin ang pag-withdraw o pag-atras sa ikalawang impeachment complaint na inihain laban kay Vice President Sara Duterte at ipabatid ang kanilang suporta sa ikatlong impeachment complaint. Matatandaang ang ikalawang reklamo ay isinampa ng mga miyembro ng Tindig Pilipinas sa pangunguna ni Co-Convenor Francis Kiko Aquino Dia na inendorso ni namamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Ayon kina De Lima at Sendanya, nagsagawa sila ng pagpupulong kasama ang mga complainant at napagdesisyonan na bawiin ang kanilang reklamo at ilipat ang suporta sa ikatlong impeachment complaint. Kaisa nila sila sa paniniwala na mahalagang matiyak ang pinakamalakas na kaso sa pinakamabilis na paraan upang magarantiya ang impeachment trial ng Vice Presidente. Binigyan din ng mga endorsers sa ikalawang reklamo na dapat harapin at sagutin ni VP Sara ang mga seryosong alegasyon ng pang-aabuso sa kapangyarihan at katiwalian. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Maraming salamat, Jelly. Okay, pinag-uusapan natin itong magandang nangyayari sa DNR. Meron na po silang bagong pinuno, si Mitch. Juan Miguel. Kuna. Juan Miguel. Bata pa to, pare. Pinsan yan ni ni Mix. Mix. Subiri. Paano sila naging magkamag-anak? Yung mga mami nila. Okay. Yung water service interruption po, sa Maynilad naman, Muntinlupa, Caloocan, Manila, Quezon City, Valenzuela, Cavite, service interruptions. Gaano katagal at anong mga araw? Wala po sinabi. Basta ang announcement na lang, wala kayong tubig. Ayan, galing. Ano daw dahilan? High demand. We just want you to know. Ha? FYI kayo. Wawarningan ng MWSS to, ng Office of... Yokos. Hindi. Pag sinabi nyo walang tubig, Dapat. ng ganitong oras, Dapat. dapat walang tubig ng ganitong Yung oras. totoo. ah. Yung Oras na totoo. nagkaroon ng patak. Parang ano lang nananakot lang kayo. Dapat walang tubig talaga. Makakalain nyo, naniniwala kami sa inyo. Kala ko ba solved na yan? Wala pang tagulan Ay, wala pang tagaraw wala na agad tubig. At ang dahilan, high demand. Kasalanan ulit natin. Ganon. Hindi kasalanan ng supplier,
Kasalanan natin. Hindi kasalanan ng MWSS. Hindi MW. kasalanan ng concessionaire. Kasalanan natin. Kasalanan natin high Huwag kayo demand. masyadong maligo. Aya, Sabi ko sa inyo, ligo kayo ng ligo Ligo eh. kayo ng ligo eh. Tsaka pag nauuhaw kayo, parang titikman nyo lang yung tubig. Oo. Huwag na kayo iinom Patak talaga. lang, patak. Patak lang. Sobra kayo gumamit ng tubig eh. Okay? Bakit ba hindi natin masolve to? Lagi naman tayong binabaha. Ang daming ulan. Ma'am Bobby! Pero pagdating sa yung Ano ba yung gripo paggawa na dyan sa ano? sa gripo natin, Ivan hindi Dam, doon oh. tumutulo. Ivan, kaliwa. Anak mo. Ang tubig dapat nasa gripo. Hindi po doon sa sala. At saka Baliktad. Saka kung maglinis kayo ng kotse, linis kayo ng linis. Sobra kayo eh. Kayo mga customer. Oo. Tapos yabang-yabang nyo. Ang mahal-mahal na nga ng singil sa inyo. Gamit pa kayo ng gamit ng tubig. Dapat Di ba? matuto Tayo kayo. daw ang pinakamahal na tubig sa buong mundo, sabi ng World Bank eh. Dapat matuto kayo. Tapos gamit pa kayo ng gamit ng tubig, kaya tuloy high demand. Mahal na nga eh, ganyan pa kayo. Mahal na nga ng tubig eh, gamit pa ng gamit eh. Yan ang nakakainis sa mga kababayan natin eh. High demand kayo. Parang wala kayong konsensya. 9:01 ng umaga, Karambola. Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Walk away, please go. Before you throw Bola, walk away! your life Sarap naman ng buhay dyan. alive. Walk away. Kasama natin, Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Matutuwa Dapat- si... dapat Matutuwa si... sinabi mo. Walk away. Pare, dapat sinabi mo yung walk away please go is dedicated to those who are able to get out of their case. Hindi, ito pong... Nalusutan. Nalusutan nila. Napakagaling ang paglulusot Awitin nila. pa man din ni Rick Pinca yan. Kayo naman, oh. Sino yung lumulusot? Si... Hindi, walk away, walk Maraming away. mga nakakalusot. Sino walk away. nakakalusot? Baka sino yung baka si Lebron nakalusot. Hindi. Hindi tungkol sa games ito. Hindi. Ito, pinaglaruan lang nila yung judiciary. Sabi po ng court sa Pampanga, dismiss estafa case, 7 billion pesos. Diyan sa property developer. Si Delphine Lee, Yun. kasama yung kanyang anak na si Dexter Lim Lee. Tsaka yung po mga ibang executives ng Global Asiatic. Asiatic, pare. Ano yan? Na-involve yan sa almost Home Development Mutual mga Fund. So, billions of pesos na niyari Walk nila. away. 7 billion, 6.8 something. Pag-ibig fund. ang Pag-ibig niyari fund. nila Noong panahon ni dating Vice President Noli De Castro, as siya ang in charge housing secretary. diyan sa housing at pag-ibig. Saka si Miro. Miro Kimbo. Ngayon po, sabi ng ng RTC diyan sa Pampanga, ay yung demurrer, ano ba ibig sabihin nun? Hindi na kami magsasubmit ng aming counter affidavit. Ayos na. Magdesisyon na kayo. Magdesisyon na kayo. Ang desisyon nila, walk away. Yes. Yan. Hindi na kayo magsasubmit ng counter affidavit nyo. Ibig sabihin po nito, yan po yung criminal action sa staffa nito. Ibig sabihin, wala nang longko. Ganon. Hindi na Kasi longko. nagkaroon na ng... Hindi na kulong. Unless new evidence can be submitted. Wala na. Double jeopardy na. Hindi, new evidence New evidence? Oo. Failed to establish the elements of crime of estafa eh. Failed to establish? Oo. Paano nangyari yun? Dapat tignan yan ng DOJ. Oo, ito yung At saka ng sinasabi Solgen. ni Sec Boying. Ito Masyado yung naman kayo sinasabi niya. magagaling dyan. Ano po yan Yan nangyari. May mga low-cost housing dyan sa Bacolor Globe at Mabalacat, Asiatic, oo. yung Globe Asiatic. Yes. Alala ko yan eh. Oo, ano po yan? Ang accusation, wala naman daw mga housing, pero nakakakuha ng pera sa pag-ibig. Dalawa. Walang housing at saka walang beneficiaries. Ayan. Pero nakukuha yung pera sa pag-ibig. Nakukuha na yung pera sa pag-ibig. Ganito po yung style kasi dyan, yung pag-ibig may pera. Kung ikaw ay developer, magtatayo ka ng house, mga bahay, tapos ibebenta mo.
Sa mga... Yung mga nabenta mo ngayon ng pamilya, take out ka ngayon sa pag-ibig, Pag-ibig turn na around loan, ka, oo. bibigay sa iyo ng pag-ibig yung iyong pinagbentahan. Yes. And therefore, yung mga may-ari maghuhulog sa pag-ibig. Oo. Ang natagpuan po dyan, nung panahon ni Binay, nung pumasok na, nung natapos na yung Vice President Noli De Castro, si Vice President Jojo Binay na ang housing. Doon nila nakita yan. Ito original na ghost. At yan nakita at ang pag-ibig noon na nag-take over is now the Solgen. Ayan. Lelen Berberabe. Kaya ang Oh, suggestion... siya yung pag-ibig nun. Siya ang pag-ibig nun. Oo. Kaya ang suggestion natin kay Solgen ngayon, tignan niyo po ulit ito kasi baka meron kayong bagong ebidensya na panlaban para panagutin. Ganon ba? Yes. Ganito po, napakalakas nito eh. Super lakas yan. Noong 2018, yung panahon ni President Duterte, Yes. yung Supreme Court bigay na ruling na i-downgrade daw yung kaso nitong si Delphine Lee from syndicated estafa na walang bail, Yes. kulong ka, to Estafa. simple estafa. Pwedeng Bail. magpiyansa. Galing, ano? Galing abogado nito. Magaling. Pero before that, di naging wanted siya. Naging wanted. At that time po, ang alala ko, nasa top 5 most wanted. Top 5, pare, ha? Most wanted po yan, nasa top 5. Sino mga kasama niyan? Yung mga... Talagang mga kriminal. Hindi, yung governor ng Palawan, Joel Reyes. Yung accused naman ng assassination, di ba? Mario Reyes. Yung si Ecleo. Alam niyo ba yun, si Sa Ecleo? Cebu. Sa Cebu, oo. Yung cult leader. Yung kulto. Tapos si General Palpalan. He was in good company, ha? Maganda. Kung Top tutusin, 5 po tawag yan. yan, oo. Top 5 most wanted. Kumbaga, may warrant of arrest dyan, nagtago yan. Okay. At napaka... Ito naman si Vic. Nagtago po yan kasama yung kanyang Ferrari. Shh! Nagtago ng kasama yung Ferrari. Mahirap magtago kasama ang Big. Kasama ang Big, ikaw naman Ferrari. eh. Oo. Ibig mo sabihin, ano yon? Yung Ferrari na yon hindi na walang trace. Marami pong news report noon. At ipinaliwanag ng husto paano yung scam niyang Global Asiatic na yan. Kasi may mga nagreklamo. Yes, meron. Yung bahay nila ilang beses binenta. Yes. Ganon, mga ganon, ha? Okay. Nung na top 5 yan na wanted, arestado yan. Alam mo saan na-aresto? Saan? 5-star hotel. Ba, okay, ha? Top 5 wanted ka, 5-star hotel ka. Ang imagination ko ng top 5 na wanted. Talaga nagtatago. Magtatago sa gubat. Ay, hindi. Mas Tapos magpapapalit ng mukha. Yung top 5 eh. Hindi. Ito, nasa Hyatt Hotel. Hindi, magpupunta. Ibig sabihin, wala, kayang lumabas, kaya. Tatago. Naka-Ferrari nga eh. Batingin ko nga yan. Dapat sana, nag-ano yan eh. Saldi ko. Nag-Portugal or what. Laki ng pera niya eh. Wow. Hindi. Hindi. Kayang-kaya niya eh. Pero hindi, Hyatt Hotel, pare. Putsa, galing naman ito. Ang matindi rito, meron pa ako, meron ako sinulat nito nung panahon na yun. Yung Pasig Trial Court, inutusan yung ombudsman at saka DOJ. Huwag kayong gagalaw. TRO. Alam mo yung TRO, yung restraining order? Hindi nyo pwedeng imbestigahan si Delphine Lee. Tinanggal na yata yung hearse na yun. Ang sabi ko, grabe naman tong court na to. Inuutusan yung DOJ tsaka ombudsman. Huwag niyong gawin yung trabaho nyo. Hindi ba trabaho nila mag-imbestiga? Tapos merong TRO against the investigation. Di ba magaling? Tinanggal yun. Yung just na yun, tinanggal. Oo.
Tapos, dinismiss yung charges. Tinanggal yung judge. Tinanggal yung judge. Eh, dapat yung prituhin eh. Oh. Di ba? Sabi mo. okay na Kung siya. hindi man pa lang, na siya eh. kung hindi man lang ihaw, prito. Oo. Kahit laga, pwede na sa akin. Hindi, ngayon ito Pampanga Court naman to eh. Di ba? Another ano yan. Pampanga Regional Trial Court. Pare, 100-page decision yung kanila. Pero may agreement, yung prosecution at saka yung defense eh. Hindi dapat, baka kailangan tignan ulit ito ng DOJ. And Solgen nga. Solgen. The Solgen. tingnan, Oo. Kasi DOJ. ang Solgen people of the Philippines na yun eh. Oh. Representing the people of the Philippines kasi, ma'am, Solgen Lelen, abay, defrauded ang government dito. Hindi lang yung mga beneficiaries, whoever they are. Yung mga But the government, because they were able to get from Pag-ibig funds, itong si Delphin. Oh. maayos ang paperwork niya, no? So, Nakakubra siya. Nakakubro siya. In other words, kasama niya yung mga taga-Pag-ibig rin. Oh. Ang balita nga dyan, ang side story niya, nag-away eh. Yung mga top officials. Ngayon, dinismiss po ng Court of Appeals yung kaso nito. Tapos, ibinilek nung panahon ni Secretary Laila de Lima. Kinasuhan siya doon na syndicate stapa. Okay? Kaya nakulong to. Tapos, ibibinaba ng Supreme Court noong 2018, after 5 years, yung kanyang kaso to simple So, stapa. simple stapa. And therefore, he Nag-bail, could... nag-bail. Ayan. So ngayon, ligtas na siya. Yeah, wala. Galing, ah. Dami magagaling dyan ah. Minsan kasi may swerte, no? Swerte lang ba to? O ano? Hindi, matindi ang mga nangyayari yan. Maraming Matilde yung swerte niya. Maraming pambabulag. Bakit naman ang laki nung Hindi pa ikot yung sinasabi na umiikot lang yan. Dalawa nga eh. Take out na Take out. loan. Halimbawa, ikaw, Pag-ibig beneficiary ka, di talagang pumunta na doon yung papel mo, may bahay, etc. Kunyari may bahay. Kung hindi ka nakabayad after 1 or 2 payments, iikot yan. Tatanggalin ka, another beneficiary ilalagay. Yung ganon. Yung iba naman, wala talagang bahay. Pero nakakaano yung papel. Bakit hindi nabantayan nila Vice President Noli Di Castro? Hindi, to ako yung noon? pag-ibig mismo eh. Yun na nga sinasabi ko. Yun na nga eh. Dapat bantay ang fund na yan eh. Ay, bantay yan nila. Bantay sa lakay pala. Ayun, iba pala. Ay, nako. Ang magkasama nun, si Vice President Noli at saka si Miro nga, Eh ngayon, nakawala na siya. Tama siguro si Ombudsman Boying eh. Gumagaling na tayo. Magaling tayo. Sa pagpapakawala ng sa pag-acquit. Demurrer pa pare, lupit. Grabe, Hindi nila kailangan mag-defense. Oo. Na mag-build ng case for the accused. Oo. Wala. Demurrer. Ibig sabihin, wala na silang gagawin. Eh, di ba napakahusay? Hindi. Sino ba team of prosecutors dito? Kaya nga dapat tignan yan eh. Isipin mo yan na merong ganon. Tapos na sinasabi mo ni Parin Joel, 100 page ang decision. 100. Kaya nga, ako Ang galing nun. yung judge. Yung ano. Ano 100 page? Ang 100 page. demurrer yan ah. Hindi, yung decision. Decision Nandiyan. niya, 100 pages eh. Ang galing. Ano yan, inadapt mo na lang yung position paper niya? Hindi naman siguro. Ganun ba ginawa mo, Hindi naman Judge? siguro. Para nakakahiya naman sa judge yun pag ano. Court administrator, kung sino man kayo, tignan ninyo po ito sa Supreme Court. Hindi, Supreme Court nga, dinowngrade yung Kaya nga, kaso eh. maski- Eh di ibig sabihin, pati Supreme Court. Galupit. 2018? Sino, Ano man difference na syndicated staffa sa ordinary simple staffa? Ang syndicated trial, ibig sabihin, malawakan ang ginawa At mo. saka may modus. Mayroon kang May repeating, May sistema ka. sistema. Paulit-ulit. Ulit-ulit. Oh, hindi ba sa dami ng tinira na housing hindi ba syndicated? Oo. Bakit yung Supreme Court naman? Hindi, yun na nga. Hubusay. Voting 7-5. Ang Supreme Court. At that time. With 2 justices taking no part, allowed the case to be downgraded. Sinong ponente? Yan ang dapat malaman. 2018 yan eh. 2018, no. Sino yun? Husay Sinong gumawa ng decision? Sinong Chief Justice 2018?
Yan. Sino yun? Teka, hindi naman si Sereno. Si Sereno ba? 2018, sino Chief Justice? Teka, tatanggalin natin. Tignan Tignan lang po. Sandali lang po. Sandali lang po. Huwag kayo mainit. Sandali lang Philippine. Paano ba to? Bakit gano'n? Supreme Court, Chief Justice, 2018. Para maintindihan natin kung ano talaga nangyari dyan. Bakit biglang ganun? From Supreme Court Chief Justice. Chief Justice 2018. Ang Chief Justice ay... Ay! Ito na. Ito na. Putya, hina ng internet natin. Oo. Nakakatawa naman. Oo. Dapat yan, ano din yung mga... Teresita Leonardo de Castro. For a portion of 2018. Oo. Hindi. Naghati. Oo, Maria Lourdes, Oy! May 11. Kailan yung desisyon? Nung Anong buwan? July 31. July 31. So na? 2018. One month lang, ha? Leonardo de Castro. Si Justice 1 month de Castro naman. or just 1 month? Okay. 1 or 2 months lang. Pero nag-acting Chief Justice din si Antonio Carpio. Nako. Hindi. Si Teresita de Castro, August 2018 to October. So hindi siya yung Chief Justice dyan. Si ano yan? Sereno. Sereno pa rin. Hindi, si Carpio. Carpio na. July 31. Kasi natanggal si Sereno May. So, June, nag-acting. July, lumabas. Si Tony Carpio yun. Pagkatapos, August, Teresita umupo na. si Teresita. Nagkaroon ng mga palusot, ha? Pinalusutan nyo. Ha? Pinalusutan nyo. Magagaling kayo, Lebron James. So, in between. Na in between eh. na in between. Na in between nagkaroon. Sereno and De Castro. De Castro. May nakasingit. Nakasingit. Tony Ayan. Carpio. Pero senior yan eh. Oo. Nasingitan siya. Senior Associate Justice yan eh. Nasingitan siya. Tapos acting chief eh. My suggestion again. My suggestion is Supreme Court downgraded. Di sarap. my suggestion is Ano? for the Solgen to take a look at it. Baka meron kayong new evidence, ma'am. Baka pwede ninyong tingnan ulit yan at may sampa ulit. And then of course, Hindi ba dapat pag-ibig ang nagwawala rito? hindi, pag-ibig Kasi nga. pag-ibig ang tinira eh. Pag-ibig ang natira But the dito. pag-ibig nga is represented by the Solgen. Kaya nga dapat mag-usap sila. Ayun. Mag-usap kayo. Pati yung court administrator. Ayun. Ang daming PR nito, pare. Marami yan. Meron ngang isang diplomat, kinausap pa ako eh. Tapos nag-lunch pa kami dyan sa Chinese, dyan sa Choi. Choi Garden. Choi. Diplomat ngayon, noon hindi pa. Diplomat ngayon. Pero noon Noon, hindi pa. diplomat na rin. Diplomat na rin siya. May tapos dumating yung mga tao nito. Nakausap ako. Sabi ko, padala nyo po yung Papeles nyo. kung ano yung mga inyong side. Yan. Apparently, hindi na nag-contact eh. May mga clippings ba sila ng mga townhouse dun sa Naka- Mabalaka at saka sa Bacolod? Hindi, ang defense nila, wala naman nagre-reklamong home buyer eh. Sipin mo yun. Kasi, Hindi Ang dahil matigas napaikot lang ang na ulo ano pag-ibig eh. Napaikot mo na eh. kaya wala nagre-reklamong home buyer dahil yung pinagbilan nyo, non-existent. Wala, ghost naman. Ghost na eh. Wala namang home, walang buyer, kumuha kayo ng pera sa Pera. pag-ibig. Yeah, Hindi yun ba lang. yan yung estafa? Yan ang workout. Grabe ang ating sistema talaga. Hindi, This is big, pag ganyan. Malulusutan ka. Hindi Yung ba nga mga, sila? sa DepEd, yung voucher, alayan eh. Ano nga? Ganun, Pero parang ganun. same principle. Pero ang lupit nun, no? Same principle. Ang lupit ng voucher. Ghost project. Ghost project. Wala namang project. Ghost na- Kukunin yung pera. Ghost student. Ayan. Papel nga eh. Papel, Papel. dito sa Papel ang Pilipinas. lumalabas. Pet Maluno. Hindi. Malupit. Huwag na tayo. Pare. Tapos, Yung pinapapanood ba ninyo Yung fake original na resibo. Oo, resibo. Oo. tayo yan ha? Sa Amerika ito. Sa Minnesota, di ba yung Somali fraud? Yung mga grupuhan ng mga Somalians. Oo. Ha? 94 billion.
Dollars? Tinira! Galing ah. Iba-iba. Yung, yan, mga ayuda, mga Medicaid, mga kung ano-ano mga... Pero may tinira nila. kasama sa... Mayroon, Meron siyempre. tao doon sa Siyempre, sa siyempre. Pag-ibig. Pag-ibig. Sinasa- Similar to the voucher, may kasama doon sa Di ba nga? Di ba nga, yan sinasabi ni parang... Pumutok nga yung si Vice President Noli De Castro. Nag-away noon. nga, nag-away. No, paano nagkakaalaman kung sino yung kidata na yan o may repera Hindi, basta may green lane. Kasmala to nung Kasmala to. panahon. Ito, No. may green lane ito. Ah. Green lane ito. Kaya nga nag-away yung dalawa eh. Mahina pala to si paring Resty Perez nung pumasok dati sa mga... Mahirap. Wala siyang kilala. Hindi ba, yung billiard group, isa din yan sa low-cost mga housing. billiard group. Socialized housing. Yeah. Dahil nung Billiard binebenta group, sa Ayala land dyan, bilyar, nagkaayusan na eh. Tapos nung tinignan na nag-due diligence, wow, ang daming ano, Di ba nga nagkaroon tagilid. Di ba ganyan ang nangyari noon? Capital Development Bank. Ganyan din. Billiard ninyo. Ganun din yun. Eh, Sinalba nga, marami silang SSS din na nakuha doon. Si President Erap nga nagsalba sa kanila. Ang galing nung pagkakasingit, ano? Oo, yung in-between. Maria In-between Lourdes Sereno hanggang May. Tapos, Teresita, August, late August na. So, So in between, June and July, yun ang singit eh. early August, late May, May 11 na wala si Sereno. So si Tony Carpio na. Nakasingit. Hanggang June, July na issue yung At saka 7.5. Downgrading. 7.5. Ibig sabihin may nag-ikot doon. 7.5 ang decision. Meron doon sa Supreme pwede Court. mag-all eh. Kasi merong hindi bumoto Hindi eh. bumoto, yung dalawa. Hindi Huwag ka sumali. na lang bumoto para... At meron na rin si... Ano nga meron na rin ano? Meron na rin ano? Tag-absent ka lang, kumita ka pa. Talaga sa Pilipinas. Kaya hindi ka na binalikan. Ayos na natin sa legal yan. Demurrer? Walang kahirap-hirap, demurrer. Ibig sabihin, napakahina nung kaso na isinampa ng prosecution. Nakasama na. Na katawa-tawa, hindi na namin kailangan sagutin. Yun po ibig sabihin ng demurrer. 100 pages ng decision yan, boss, ha? Ha? Wala. Wala itong Anong Pinaghirapan wala? ko to, Judge. Ano Pinaghirapan wala? ko yan. 100 pages eh. Kaya pala itong ngiti ni Delphin Lee sa retrato eh. Yung bang the cat who, the canary eh. Ganun ba? Demurrer na. Demurrer na. Hindi na lang siya. Tsaka hindi halata. Kasi 100 pages ng decision 100 eh. pages. Isipin So mo, pinaghirapan. Jude, Hirap isulat nun, 100 pages. Hirap mag-shoot. Hindi nga, ang tanong. Yung column ko dati na 1 page. Dumudugo ako eh. Ito 100 pages. 100 pages. Hindi, pero madali lang yan. Inatop mo na yung position niya. Ha? Yung position niya, yung inadap mo. Pinirmahan ko na lang. Ni-research naman yun, par. Baka taga-Supreme Court pa nga nag-research. Abutan nyo naman yung researcher. Baka taga-Supreme Court naman yun. Tignan mo nga kung ano yan, in between. Yung in Ang between. problema, yung mga member ng Pag-ibig, paano yung pera nila? Yung pera. 7 billion, ano yun? Wala na sulian? TY, ganun ba? Saan yung pera, pare? Oh, siyempre, nagastos na yun. Ang AMLC ba, tinignan yan kung saan nilagay yung pera? Paano naman nila malalaman? Paano nila malalaman yun? 7 billion eh. Hindi, ibig sabihin, walang trace yun, walang money trail. Walang money trail. May Nothing. money That's trail. such a big amount eh. There's no such thing according to the decision. No such thing. No such Hindi naman thing. nangyari yan. Fiction It's a fiction. So nga eh. na 7 It billion. never Ebidensya. happened. Well, yun nga We yung never sinabi, got oh. anything. Loko from itong Pag-ibig ha, nagre-reklamo kayo nga Wala tinira pala. yung pera niya, wala pala. Baka Sobra ginawa yan. lang niyo yung mga papel-papel dyan. No? Tinira niyo. Wala naman eh. You were not able to prove anything. Wala eh. Ano nangyari? Wala. Simple Nagtimuran estafa You, na nga you lang eh. failed to establish the hindi na elements of the siya crime. syndicated eh. Simple na nga lang, Yung hindi pa sinasabi nga ni nadali. Parin Joel, You failed to establish the Oh, yeah. elements of the crime of estafa. Yeah. You failed. Oh, You failed. yan ang sabi ng judge. Mahusay ah. 100 pages, boss. Pinaghirapan ko to. Ay, ano pala? Ano hindi natutudo sa judge sa Pasig? Bagay pare, Ito no? pala, may pangalan pala yung judge. Pwede ko mabanggitin. Oh, siyempre. Presiding Judge Joel Tucayo Bantasan.
At kayo mo? Mga Joel talaga, pare. Iba mga Tama, Joel. Joel. Joel Bantasan. Known. Judge, siya po. Ayun. Judge Joel, ano? Bantasan. Bantasan. Sa ano, Judge pa rin ba yan o hindi na? hindi ko lang, Pampanga Court eh. Pero ano to eh, hindi, 2018 pa to eh. 2026 to, yung dismi, ano. Yung demurrer. Ano, pare. Judge. Judge, magaling ka. So, patugtugin mo nga 100 uli, pages, Brad, patugtugin mo uli yung ating paborito. Walk away, yung kanta ni Rick Pink ka nga, ipatugtugin mo. Yung walk away. Walk away. Mamaya mo na patugtugin yung Big Beautiful Country. Walk away muna para ganahan naman yung mga kababayan natin. Kasi Na meron nakatakas eh. Siguradong hindi Big Beautiful Country dahil walk away ito. This is dedicated to Mr. Delphine Lee. And Judge, Joel, Dedicated to... Judge Joel Delphine Bantasan. Lee, Tsaka yung prosecution na rin. Globe Asiatic. Dedicated na rin. Globe sa Asiatic, Judge Judge Joel Bantasan and those ng who were Pampanga. able to get in between from May to August. Yung mga nakasingit. Sarap. Bro, Walk away. itong si paring Elmer Messina, ano naman, Ano na? bakit lusot daw ba si Sek ba? Berberabi dito. Kung siya yung pag-ibig. OSG noon. At that time, paano siya lulusot? Nag-file nga sila ng... Sila nga reklamo Sila eh. nga Kasi nagreklamo. nagreklamo. Sa DOJ. Oo. So now they can refile it as Solgen. Ano yun? Nag-text si paring Elmer? Oh. As long as there is... Kasi nakikinig siya kay Kung Jonat, sabi si ano dapat, si... Siya nga nag-file. Nag-file si Magaling Berberabi. nga yung judge 100 pages eh. ayun. Ay! 9:31 Ayos. na umaga, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Pilipinas, narito na ang tamang balita sa oras na ito. Malacanang tiniyak ang puspusang pagkilos ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kaligtasan ng mga OFW sa gitnang silangan. Balita yan mula kay Patrol 13, Gilbert Perez. Sama-samang kumikilos ngayon ng OWA, Department of Migrant Workers at Embahada ng Pilipinas upang masigurong ligtas ang mga kababayan nating nasa gitnang silangan. Itong tiniyak ng Malacanang sa harap ng kaganapang nangyayari ngayon sa kasalukuyan sa Middle East. Sa pahayag ng palasyo, ginagawa na raw ng pamahalaan ang lahat upang maipaabot ang agarang suporta para sa ating mga kababayan na apektado ng kaguluhan doon. Naipag-ugnayan na raw ng tuloy-tuloy ang OWA, Migrant Workers Office at mga embahada ng Pilipinas upang matiyak ang kaligtasan at agarang suporta para sa ating mga kababayan na pinapayuhang manatiling naka-alerto at sumunod sa mga abiso ng Philippine Embassy at mga local authorities kaugnay ng kasalukuyang sitwasyon sa seguridad sa rehiyon. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todolas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Samantala, Kamara naniniwalang nabili ng sa mga scalper ang tickets ng mga pasaherong wala sa manifesto ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3. Detalye ng balitang yan mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Posibleng nabili umano sa mga scalper ang tickets ng maraming pasahero na wala sa manifesto ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3. Ito ang lumabas sa pagdinig ng House Committee on Transportation makaraang tanungin ni Quezon Representative Renan Arrogancia, si Nelson Tan ng Allison Shipping Lines, ang kumpanyang may-ari ng lumubog na barko. Aminado si Tan na hindi nila kontrolado ang ilang mga pasahero na bumibili ng ticket pero pinagagamit sa iba gaya ng kanilang mga kamag-anak. Iginit ni Tan na matagal nang ganito ang sitwasyon sa kanilang operasyon, lalo na kapag peak season. Para kay Arrogancia, ito ang naging problema dahil ang maraming pasahero na nawawala sa lumubog na barko ay hindi kasama sa manifesto kaya mahirap tukuyin ang kanilang pagkakakilanlan. Iginit ni Arrogancia na hindi magiging tama ang operasyon ng Allison Shipping Lines kung hindi nito kayang makontrol ang ginagawa ng mga scalper. Patunay lamang anya ito na napakaraming scalper ang nagbebenta ng tiket sa mga pantalan kung saan ay nailalagay lang sa panganib ang buhay ng mga pasahero. Ang MV Tricia Kirsten 3, ang Roro Passenger Ferry na lumubog kamakailan sa karagatang sakop ng Basilan kung saan sa pinakahulang datos ng mga otoridad ay pumalo na sa mahigit 60 pasahero ang napaulat na nasawi.
Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News app at DWIZ News website. Ako po si Anjo Riñon, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. To this big beautiful country. Find your dreams, give us your heart. Here we are, the rainbow people, reaching out, the sunshine people, singing out. Beautiful Philippines, good morning ulit sa inyong lahat. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal, Karambola Aliw, Channel 23, DWIZ 882. Beautiful Philippines. Good morning. Beautiful sana Pilipinas ko, hindi nasisingitan ng mga... Meron lang sana akong gustong ibato sa inyo eh. Yun. Ano ito sinasabi nitong si Ombudsman Jesus Crispin Remulla? Tungkol sa Maleta Boys. Isa lang daw yan, naghahanap sila ng kumbaga, trigger Trigger. para mag-coup. Sabi po yan ni kasama si Jonathan doon sa executive session. Sa programa nila. Programa sa Sabado. Ano yan kasi, meron kasi mga dates eh. At may gumamit daw nito mga servicemen na to para sa political coup. O kung ano mang coup. Kukurukuku. At tiniming daw with the EDSA 4. 40th EDSA. Loko naman to si Boying. Yung mga ganyang obvious. Wag mo na sasabihin. Alam na ng mga kababayan natin yan. Alam na yan eh. Meron akong isang kaopisina na, let's face it, siya DDS. Although she's a capable journalist and all that. Sabi niya, ang ating naman Secretary of Justice, dapat ang kanyang papel ay leave his biases by the door and say, Sabi okay, I will nito, look into this. Dapat ganun ang stance ni Secretary. Ibig sabihin ng leave your biases, dapat kampihan yung mga Marines. Huwag kagad humusga na yung mga Marines. Obvious nga pinagdudahan eh. niya kagad. Obvious Bakit nga daw eh. tingnan- Hindi, sige, bilang ay titingnan ko ang both sides of the coin. Hindi. Ang ano doon, hindi ko na pag-aaksayaan dapat ng panahon to dahil ito. Kung ito, uubusin pa panahon ko nito, sa halip na gagawa ko ng mas matinong gawain, ito pag-aaksayaan ko ng obvious na obvious. Isipin mo, isasama mo Leila de Lima at saka si Tito Sen. Hindi ba obvious yun? At saka tinanong nga si... Hindi, tsaka lahat ng nag-file ng impeachment kay Sara. Lahat, Quadcom. Nandun. Lahat ng Quadcom pala. Titirahin mo. Di ba obvious? Tapos tinanong si Levy mismo. Paano mo na pagpirma? Kasi ang Levi affidavit, Baligod. yung affidavit dapat personal. Ikaw yun, you know what happened personally. You have personal knowledge of what you are naalala ko signing yan. for. Yung bang 18 na yon, may personal knowledge isa na ginawa nila? Do they have that kind of personal knowledge? Weaving stories. Yan ang sinabi ni... Talaga to. Wala na akong believe kay Ombudsman. Kasi, sabi niya, as a lawyer, yun daw 18 tao, pipirma ng iisa lamang affidavit. Nakakapagtaka. Ang affidavit daw yan, kung ano yung experience mo, personal na Personal experience sa nangyari. mahina itong ombudsman na to. Hindi niya nakita yung 18 na yon. Nagsama-sama sila. Isa lang experience. They have... May selfie pa nga kasama si... You are supposed to narrate Ano naman, what you personally know. No. Yan po ang affidavit. Ngayon, meron man general affidavit 18? Tinamad yung tagasulat. Saan ba kayo? Ito naman sila. Buti pa to si Judge Joel Bantasan, di tinamad. Hindi Kayo, tinamad, 100 100 pages. kayo, Oo. tinamad naman kayo masyado. Hindi, may timing nga eh. So, kumbaga, sinasabi po, common knowledge. Oo. So, lahat sila, every time na may lakad, 18 lumalakad. Ayan. Nasa isa sasakyan, lahat. So, alam nila lahat. Ganon? So, uniform yung kanila sa laysay. Wholesale eh.
Mahina to si Ombudsman. Hindi niya maintindihan yung wholesale. Baka meron silang headquarter somewhere, merong bulletin board, Ito. dispatcher. Dispatcher. Ito yung paway. Ito yung Alam nyo na, ha? boards. Alam nyo na lahat, Ito ha? yung ano, Oh, so you have an idea. Tapos medyo kulang mo ng trato. Okay, pinitikan. Hindi, no? So, yun daw nabanggit si Ombudsman. Nangyari daw yan, nag-meeting sa Bel Air. Oh. Ayon sa affidavit. So, lahat silang 18 Nandoon. nandun sa meeting. Abay, napuno na yung bahay. Tsaka pinasukan Ano sila. yung party? Ano yan, pumasok sila sa Bel Air na Parang ano yan, yung meeting ng So, memorandum of understanding. sana nga daw ipatawag na ng Senado yung 18. Tama yun. At mag-grill. Para isa-isa. Sa kayo bumiling maleta? Oo. Para isa-isa. Kayo lang. Paano niyong binuhat? Oo. Anong coaching ginamit nyo? Mga ganun tanong. Saan kayo nung ganitong araw na sinasabi nyo, dinalan nyo dito? Aha. Oh, saan? Yan. Para maging maliwanag. Kasi, Pero yung mga senador, ayaw na raw nila mag-imbestiga. bakit naman ayaw nyo? Ito, napakatinding aligasyon ito. You're talking about 805 billion pesos. Paano mo daw gagawin na yung isang fiction, iimbestigahan mo, ang lalabas dyan, di telenovela yan. Telenovela. Kumbaga, Direk Eric Mati hindi mapatulan. Yung mga sinulat ni, sino ba sikat ngayon na thriller? Jason Bourne. Yung mga Jason Bourne, halimbawa. Mission Impossible yan. Mission Messi Impossible. Bas. Merong fiction ngayon. Iimbestigahan mo ngayon. Totoo ba nangyari dyan sa libro na yan? Di ano lalabas doon? Miniseries? Miniseries talaga. Anak ng to ako. Ano yan? Uy, nawalan ako ng baterya. Bakit Yung, yun? Sasabihin mission, kasi basahin mo naman yung ano, yung Mission script. Impossible kasi, Mission Impossible 8 na ngayon. Oo. 8 na. So may bagong ano. May bago. Yung franchise, ano? Yung franchise. Ang dami ng nanganak. Oo. Pero nagagalit, bakit daw hindi pinapatulan ng media? Dapat. Ngayon, bukas ata magsisimula yung impeachment Hmm. kay Vice President Actually, Sara. siya nagagalit dahil hindi pinatulan ng media. Yan na nga sinagot na ni Secretary Boying. Anak ng waiting eh. Hindi, araw-araw laman ng media. Paano mo nasabing hindi pinatulan ng media? From the time na Nag-announce sila, lumabas sa Oo, media lumabas yan. na. Tuloy-tuloy yun. Paano mo sasabing hindi Hindi naman ignore Ang ibig sabihin nila, bakit hindi inupakan si BBM ng media? At saka, At hindi inayunan yung 18. Pero inilabas. Pero inilabas ng media, inanalyze nila. ito Ang pa, gusto nilang ibig sabihin, dapat kung ano yung sinabi ni Baligod, yun lamang ang lumabas sa media. Yun ang ibig nila Launch an sabihin. investigation. Magkaroon isipin ng mo, ano. ganito ba? Ito ba, pare? Pumunta si Baligod doon sa ombudsman at sabi niya, pakiimbestiga nga ito. Ganun pa, no? Yung mga Galing nga. pinagawa pa yung Pakiimbestigan nyo naman to. Obligado nyo yan. Obligasyon nyo yan eh. Ngayon, nagsalita si Ombudsman. Lul, ano, imbestigahin ko yung sarili ko? Hindi kasi, kailangan obligado magpunta sa Ombudsman. Kasi ano yung use nung expose nyo? Oo. Hindi nyo naman pa-imbestiga. Sige. Punta kayo sa Senado kung gusto nyo. Mali naman yung pinili nila abogado. Kasi may track record na gusto nga pa disbar ni Miriam, Senator Miriam Santiago yan eh. Noon. Alam mo naman si Senator Miriam, walang pigil ang bibig nun eh. Pag nagsalita yun eh, kung ano yung... Pinagalitan nga niya yan. Walang pelo-pelo sa kanya eh. Wala. Kasi biro mo. pag kami na madali ang isang bagay, ano, mahirap yan. Kahit ano, hindi nakukuha sa ganun. So ngayon, yung INC po, nananawagan sila na magkaroon daw ng update tungkol sa mga kaso sa flood control. Okay? Ang problema kasi dyan, number one, kulang na kulang daw sa tao sa DOJ at Ombudsman. Marami na na-recruit. Pero sa dami ng kaso, ganun pa din. Nagkakasakit na raw yung mga tao dyan.
Talaga naman massive yung Yun nangyari. nangyari, yung investigasyon. Kailangan talaga. Meron ng report ng Nagkabatuhan daw ng cellphone sa Malacanang, pare. Alam mo ba yun? Meron ng report, dapat ang gawin dyan. Yung ICI report meron. Meron din DOJ report. Kung nasa na sila at lahat, Update. Updates lang. Para malaman lang ng taong bayan. Tama yun. Oo. Tama yun. At then, the ombudsman itself. Although ang Senado po, gumagawa ngayon ng batas, gusto nila yung overhaul sa DPWH na system. Okay. Baka meron silang mga systems Na kailangan analyst. ayusin. Yes. Analyst, natitignan yung sistema kung bakit nagkakadayaan. Oo. Simula pa lang kasi, yung proseso po, Yarian na yun yung eh. kailangan mabago eh. Yes, yarian Sa na yun. simula, etong si engineer, may kausap sa na politiko, ito ipasok natin to. Yung project na yon ipapasok sa DBM. May kausap din sa DBM yon. Ilalagay ngayon ng DBM yon doon po sa items na pasok doon sa DPWH. Okay? Yung ba mga project na yon, bahala sila mamili eh. Isa yan po yan ang unang-una, yung punot dulo, bahala sila mamili kung ano yung project na yon. Yun ang problema. Kasama ba yan sa master plan? Ayun! Wala. Ito ba? Kung merong master plan dyan at itemize yung mga gagawin doon, pipili kayo doon. Para sigurado, kailangan yung project na malalagyan ng pondo. Ang problema doon, hindi naman kailangan. Halimbawa yung sisimentohan yung gilid ng river. Hindi naman buong river, sisimentohan mo, kaparaso lang. Di Wala rin. Sayang lang yung project na yon. Iyan, number 1 yan na kailangan na binibisita. Okay? So, pati DBM involved doon. Tapos gagraduate po tayo dyan hanggang sa makarating na nung natapos na yung project. May kasama pa din yan COA. Checkin mo. Kung Hindi ano. pwede- Yung COA ka, anong involvement nyo dyan? Sino ba? COA ba ng DPWH yan? COA ng locality? LGU? Sinong COA ang dapat may responsibility dyan? Dapat po specify dyan yung report ng COA. In between the finished project and the conception of the project, ang dami po nangyayari dyan. Nandyan na yung bidding. Yung mga change order. Yan. Ayan. Yung bidding na lutuan ng bidding na yon. Nasa ano po yan? Okay? Accreditation. Kasama na yan. yun. Kasama yun. Accreditation ng bidding. Pati yung paggawa ng title ng project, ilalagay mo, ano mo pala ganito, dredging, etc. with the structures. Yung pala dredging lang. Nilagyan mo ng with the structure. Tapos ka. Pagkatapos, yung accreditation ng mga bidders. Contractors. Yung terms of reference. Yan. Okay. Dapat malinaw yan. Sino may check and balance ba dyan? O bahala na si engineer? Hindi. Bahala na si district engineer. Ganyan na nangyayari. Meron consolidation. At saka merong merong within the infrastructure program ng Public Works, may mga specific na sektor. Ito para sa flood control. Ito para sa roads and bridges. Okay. Ito para sa buildings. Ito para ganon. Schools. School. Mga ganon, meron. Ngayon, wala na sa kanila yung farm to market road. No. Na kay DA na, Department of Agriculture. Yeah. Baka yun din, kailangan na sistema Kailangan talaga. para matuloy po yung farm to market road. Dahil Marso na pala. March 10. 2 buwan po yun nasayang natin na magandang panahon sa construction. Na wala pang naibibigay. Na wala pa nangyayari. Ilang classroom na tayo. Wala. Nakailang farm to market. Wala rin. Nakailang hospital. Meron pero unfinished. Meron? Unfinished. Nasimulan? Kailangan ayusin yun. Nakailang transportation project na naitayo. Ilang stations, ilang ganon. Wala eh. Ngayon, nagagalit yung, pare, ang dami na naman, may mga namatay na naman sa Pangasinan. Nasa Gasaan. Asan ba yung Transport Safety Board? Nandiyan lang ba sa kanto yun?
Ano ba? Gisingin nyo nga, Transport Safety Board. Kanya-kanyang dala ba yan? Kanina, nire-report ni Jelly, yung amin po reporter sa House. Ang palusot nitong, ano to, Yung Tricia. yung may-ari ng Tricia. Ano yung shipping line? Tracing. Yung mga tan na may-ari. Ang palusot po nila, kaya daw may mga taong nakita Na walang... na namatay pero wala sa manifest. Dahilan daw po yan, hindi naman sila ang bumili ng ticket. Scalper. So yung po pangalan nung bumili ng ticket, yung nakalagay sa manifest. Binili daw nila yung ticket na yan sa labas. And therefore, wala sila sa listahan. Hindi po magandang palusot yun. Oo. Maghanap kayo ng bago. Kasi ibig sabihin yan, wala silang kontrol. Ibig sabihin, ang dami kasing wala sa listahan eh. So ang daming scalper. Pinapabayaan lang. Pinapabayaan nyo, hindi kayo gumawa ng paraan Wala kayong ginawa. para matigil yan. So ibig sabihin, palusot yun. Ibig sabihin, talagang, ano yan, marami pong pasahero na isinakay na wala doon sa manifest. Pure and simple, yun lang yun. Overloading kayo. Overloaded yan. Ang dali-daling kontrolin yan eh. Oh, ID plus ticket. tapos. Brad, hindi ikaw to Hindi ikaw tong nakalagay sa ticket eh. Bago lumay, ganun din naman eh. Sa ano nga eh. Ganun, pinapakita yan eh. Di matitigil yung scalper. Lahat ng tao bibili sa diretso sa opisina and therefore nakarehistro sila. Ang labo ng palusot eh. Hindi, maski na nakaupo na kayong lahat dyan sa barko na yan, iikutan kayo ano to? Nasaan ka? Sino ka? Tapos baguhin yung manifest. Oo. Bago kayo lumayag. Bus driver gagawin. Bakit Bus gagawin. maski hindi mo pangalan yung ticket ba? Hindi pwede. Pwede ka sumakay? Hindi pwede yan. Ang alam ko hindi dapat sumakay. Hindi pwede. Kailangan ng control. Yun ang nawawala control. Nakatulog ko eh. Ano nakatulog, San? Yung iikot. Yung inspector. Hindi na umikot. Hindi na umikot. Miniyayabang na naman yung DOTR. By 2028 daw. Oh. Meron na silang gagawin. Ako, ayan naman. Which brings me, ito, bring up ko na lang bago tayo matapos. Ewan ko, nung nagsimula yung gera, itong nangyari. Sa Iran. Ang daming mga reactions, ganun. Ang napanood ko yung reaction, hindi na siya yung prime minister ngayon sa Singapore, si Shen Lung, si BG Lee. Si BG. I was listening to his speech, na sabi ko, ito yung dapat ganito ang pananalita ng isang, di ba, ng mga leader natin, ng mga politiko. Ano sinabi? Sinasabi niya, ito ang mangyayari. Mahihirapan tayo, lalo na ekonomiya natin. Ang ekonomiya ng Singapore tied up sa global economy. Trading. So, pero meron tayong magagawa. Lahat tayo, starting from us, at saka kayong mga mamamayan. Lagi tayo dapat parang Boy Scout, laging handa. Naisip ko sa atin, dapat ganun din eh. I mean, we can revisit yung nangyari sa COVID na, ako pare, meron akong 2 bisikleta, inayos ko lahat. Kung merong solar ako dati na hindi ko nagagamit, ilagay uli. Magtanim ko, magtatanim, pare, para meron ka mapitas na... Gumawa ka ng hakbang sa Gawa ka ng mga hakbang. And this can be done in all the LGUs, in all ikaw naman pa rin, Joel. Oo. Hindi mo ba narinig si King? Sinong king? King of the Road? Nag-aayos siya. Ano Sinabi inayos? niya, yung 20 pesos kilogram na sa 20 Panagbenga. pesos Ano ba Pero naman? isa pa na nabanggit, Diba, we can do something. napanggit mo yan hindi yung tayo- speech. Ang merong mga nakapansin. Kasi ang war machinery ng Iran, karamihan dyan, made in China. Yes. Ay, okay. Maganda yung ginagawa. So it's a proxy, parang tinest drive na US, yung made in China. Oo. At lumalabas na ngayon, malayo pa pala. Malayo pa sila. Malayo pa. Na iba talaga yung made in US. Nasubukan nila sa Ukraine eh. Nakita na yan. Ngayon, nakita yan. Ako, baka yung mga gustong bumili ng equipment from China.
Kasi halimbawa yung BYD, Kaya yung namumroblema na ngayon. oh. Namumroblema na sa parts. Pero ang Marami ano nga mo. dyan, grabe ang kanilang production. Talagang Hindi, pati sa mga motorsiklo, sikat na sikat. Pero sabi ko, duda ako. Nakakatakot Ilang taon, eh. nakakatakot bumili. Mura kung maganda. Sa ngalan ni Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz, ako si Conrad Banal, Karambola, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Nandito na. Ito na po. Handang-handa to po. Ano yan? Panghandang-handang Handang-handa pa rin. walk away. Walk away. Di walk away, magre-report yan. Yan. Ang ating award-winning broadcast journalist Dennis Antinor Jr. sa Walkaway ay sa Ronda Pilipinas! 882